Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga ka-BBM, makalipas ang halos 2 buwan mula ng isyuhan ng warrant of arrest, itong si dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag at ang kanyang security OIC na si Ricardo Zulueta, nag-alok na ng reward na 2 milyong piso itong si DOJ Secretary Boying Rimulya at 1 milyon naman kay Zulueta para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ng 2 dating opisyal ng Bucor dahil sa bigo ang mga ito na mga pakita at sumuko sa mga otoridad. Dahil dito muling umani ng samot-saring reaksyon ang kampo ni Rimulya mula sa ating mga kababayan, partikular ang mga supporters ni General Bantag. Sabi ng ilang mga supporters ni Bantag, bakit tila nag-iinit masyado itong si Rimulya dito kay Bantag at Zulueta? Ito ay sa kabila ng napakarami pa mga importanteng kaso na dapat marisolba at dapat tutukan ng pansin ng DOJ, partikular nga po ang Tebes at Digamo case. Maliban dyan, naniniwala din ng ilan natin mga kababayan na tila napapahiya na itong si Rimulya matapos ang kanya mga press con na sinabi nito na 99% solved case na ang kaso nitong si Percy Lapid at June Villamor. Maging ang kanya mga paulit-ulit na pahayag na nagpaparamdam na sa kanya di umano itong si General Bantag at naghahanda na ito sa kanyang pagsuko. Pero makalipas ang ilang mga buwan ay walang nangyari sa lahat ng mga sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Ano kaya ang matinding dahilan ni Rimulya at bakit biglang naglabas siya ng milyon-milyong pabuya para kay Bantag at Zulueta? Para sa detalye ng balitang yan, sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Laki-laki nga itong patong sa ulo ni na dating Bucor Chief Gerald Bantag at dating yung Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. 2 buwan mula noong ilunsad yung manhunt operation o paghahanap sa kanila, bigo pa rin ang mga otoridad na palitawin ang 2 na nadidiin bilang mga mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid at sa believed inmate na si June Villamor. Kaya naman sa publiko na humingi ng tulong ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Sa inilabas nilang most wanted poster, nag-alok na ng pabuyang 2 milyong piso sa makakapagbigay impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag, habang 1 milyong piso naman kay Zulueta. Wanted ang 2 para sa umano'y pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid, mabasa na tinambangan sa kanyang sasakyan noong October 2022. Gayun din ang pagpaslang sa umano'y middleman sa krimen at bilanggong si June Villamor habang nasa loob ng Nubilibid Prison. Namatay si Villamor ilang araw matapos ang pagpatay kay Lapid. Nitong Abril nang ilabas ang arrest warrant kay Bantag, Zulueta at 3 pang iba nitong Abril. Ayon naman sa DOJ, magiging confidential o ligtas ang sinumang magbibigay sa kanila ng impormasyon kay Bantag at Zulueta. We want the law enforcement people and everybody else to be more aggressive, helping the department get hold of the suspects in the killing of Percy Lapid. Gusto natin palawakin. Tsaka sometimes it takes a little more persuasive power, the persuasive power of a reward to make people rise from their slumber. Julius Gretchen nang matanong naman kung kanino galing yung pondo para sa reward money. Sagot ni SOJ, may pondo raw ang gobyerno para rito. Ayon pa kay Justice Secretary Rimulya, nasa Pilipinas pa raw ang 2 base sa kanilang pinakahuling impormasyon. Posible raw na nasa Luzon sila nagtatago sa ngayon. 2 milyon po ang nakapatong sa ulo o sa, hindi pala ulo, 2 milyon ang reward para sa ikadadakip na
ni Bantag at 1 million naman sa kanyang deputy na si Zulueta, no? Dahil po ito sa matagal na pong may warrant of arrest pero hindi pa rin po sumusuko, napilitan na po para sa mabilis ang katwiran po rito ni DOJ Remulla, para mas mapabilis po yung pagkakadakip dito kay Bantag, para po masimulan na yung paglilitis, nagbigay na po sila ng 2 milyong reward, no? Hindi ko po akalain na darating sa ganito, no, na magkakaroon ng 2 milyon na reward. Kasi po, ayon din sa inyong press conference, ayon po sa inyong mga pinahayag sa press, ay nagpadala ng mga filler sa pagsuko to si Bantag. Nauna pa dyan, 90% na yung nalutas nyo na. O sa ano yun, kay Digamo ba yun? Nalito na ako eh. Ang tagal na po, mag-1 taon na yata yung, yung nalutas na yan. Pero hindi pa rin natin nadadakip. O hindi pa rin sumusuko si Bantag. Mukhang isa na to sa nauso dati niyan eh. Yung mga dating government employee, government officials na naging na-issuean ng warrant of arrest ay minabuti na magtago na lang. Pinangungunahan, syempre. Kasi feeling nila walang hustisya sa, di ba? Ganun yung kinakatwiran nila Senator Ping Lacson. At dating Senador Ping Lacson at dating Senador Gringo Nasan nung sila ay nagtago rin. So si Bantag ba at si Zulueta ay mapapasama dito sa mga kasaysayan ng mga nagtago ng mga dating opisyal. Ang tanong ko naman, akala ko susuko na. ganyan din yung press conference natin, Secretary Remulla dito kay Tebes, no? Uuwi na ng Pilipinas, 'di ba? Tapos kinukutya tayo ngayon ni Tebes at parang hindi ko alam kung yung intelligence mo, Secretary Remulla, ay okay ba talaga? Baka kasi gusto ko ng pagmukhaing tangan niyang mga nagbibigay sa iyo ng mga info o dinelay, no? Na wag niyo munang hanapin, pwede rin naman kasing ganun no? Wag niyo na munang halughugin yung kung saan man yung alam niyo na pinagkukutaan ni Bantag kasi susuko na naman. Baka minimislead kayo ng mga nagsasabi sa inyo na susuko. Si Tebes naman yung kay Tebes talaga. Halatang na sinadya na kung ang batayan ng inyong pag-announce na si Tebes ay uuwi na, yung pinost niya sa Facebook, talagang umamin si Tebes na sinadya niya yun para mang-asar. O hindi naman yun yung exact na word, pero parang pinalalabas niya na sinadya niya na ilagay na uuwi siya. Tapos kung yun lang yung batayan ninyo, yung Facebook page, pinalalabas talaga lang nila Tebes na mukhang may kahinaan yung intelligence po natin. Na nauuna ninyo. Nauuna yung i-announce sa media. Yun yung problema minsan pag nauna sa media. Susuko na, nasa media na. Tapos ngayon, may reward na 2 million. Nasa na yung susuko? Parang wag po nating kasanayan na yung ina-announce natin. Kasi ngayon, halimbawa, mag-announce po kayo ngayon. Magdududa na kami. Teka muna. Yan ba yung ina-announce niya na yan? Baka katulad lang yan na
uuwi na si Tebes, susuko na si Bantag. Nagdadalawang isip na tuloy kami kada announcement nyo kung ito ba ay announcement na hindi malayo sa katotohanan o announcement talaga na totoo na. Di po ba? Yun po minsan yung yung parang danger no nauuna tayo sa press, yung mga press release natin. Okay, so 2 milyon po para kay Bantag at yung sa kanyang assistant. Di ba si Zulueta yung assistant niya? Yun po yung sinasabi natin, no? Nauna lagi yung press release bago mangyari. Ngayon, anong tendency ng mamamayan? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.